Guys, ganyan ang itsura ng pinto na yan kasi wala pa siyang oil wood stain. Pero pag napahira na ng oil wood stain na kulay mahogany, ay ganyan na ang magiging itsura niya. Pagmasdan yung maigi, pantay ang kulay niya. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga importanteng pamamaraan o preparasyon na ginawa ko. Kaya naging ganyan kaganda ang resulta ng malagyan ko na ng oil wood stain na kulay mahogany. Kaya tara guys, samahan nyo ako at magsimula na tayo kagad. So guys, ang unang proseso na gagawin ko rito ay lalagyan ko ng pangmasilya yung buong pinto na yan. Ang gagamitin ko ay ayan, spare type. Pero pwede rin kayong gumamit ng Tula-Tite. Ngayon guys, bago nyo gamitin yan, nire-recommend ako sa inyo na timplahan nyo yan. Bali ang gagawin yung pagtimpla ay isang parte ng gagamitin yung pangmasilya ay lagyan nyo ng dalawang parte ng patching compound. Ngayon, haluin nyo siyang maigi. Kung sakali na medyo matigas ang naging resulta ng inyong ginawa, ay pwede nyo siyang lagyan ng lacquer thinner upang makuha nyo yung medyo malambot. Kasi kailangan medyo malambot ang timpla ang gagawin yung pangmasilya. Saka ang paraan ng gagawin nyo ay yung pabalagbag doon sa pinakahas. Sorry. Yung gagawin yung pangmasilya ay pabalagbag doon sa pinakahaspi ng kahoy. Yung iba guys, ang ginagawa, minamasilyahan lang. Yung ispat-ispat lang ba sa mga duktungan, kung ano man, may mga butas. Pero mas nire-recommend ko sa inyo na lagyan nyo ng masilya yung buong project nyo na yan. Para yung maliliit na betas ng kahoy ay matabunan. Yun ang dahilan kung bakit kailangan yung lagyan ng masilya yung buong project nyo na yan. So, halimbawa guys, nalagyan nyo na ng masilya yung buong project nyo, tapos meron kayo nakikitang medyo malalim or yung may malalalim na butas, yun na lang ang iispatan nyo. Kasi guys, lumulubog ang pangmasilya na yan. Kahit lagyan nyo yan, lalo yung mga butas, maya-maya makikita nyo lulubog yan. Kaya doon lang kayo mag-ispat ulit. Basta wala kayong ibang gagamiting pangmasilya maliban dyan sa unang ginamit nyo sa buong project nyo na yan. Ngayon guys, kung sakali lang na natapos nyo na yan, hintay lang kayong matuyo. Sa susunod niya, may gagawin pa tayo. So, hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuuan para hindi na rin masyado mahaba ang video na to. Ipapakita ko sa inyo pag okay na. An hour later. So guys, ayan na ang naging resulta. Bali, nalagyan ko na ng pangmasilya yung buong project na yan. At natuyo na rin siya. Ang susunod niyan ay lilihain natin siya. At mabuti lang, may sanding machine tayo. Yan ang gagamitin ko sa pagliliha. A few moments later. So guys, ang ginamit kong liha dyan ay 100 grit na liha. At ang ginamit ko ay yung klase ng liha ay yung floor sanding. Yung nabibili ba na by meter? Kasi nabibili tayo di ba na square lang. Advice ko na ito ang gamitin nyo. Floor sanding na liha. Ngayon sa pagliliha naman, kailangan bumalik dun sa dating kahoy yung inyong gagawin pagliliha. Kailangan matanggal nyo lahat ang ilagay nyong masilya at ang maiiwan lamang ay yung masilya doon sa maliliit na butas o yung sa pinakabetas ng kahoy. Ayan, pagmasdan nyo yung naging resulta ng aking ginawang pagliliha. Pantay na siya. So, ganyan ang gagawin nyo dyan sa buong project nyo na yan. So, pagkatapos niya na next procedure na tayo guys. 2 hours later. So guys, kung natapos nyo na lihahin yung buong project nyo, kailangan alisin nyo yung mga alikabok na nanggaling dun sa pinaglihahan nyo. Kung meron kayong compressor, mas maganda. Ayan, kumuha kayo ng hose at bugahan nyo ng hangin upang matanggal lahat ng mga alikabok na nanggaling dun sa inyong pinaglihahan. Kung wala naman, pwede naman kayong gumamit ng paintbrush. Basta siguraduhin lang na yung mga alikabok na nanggaling sa ginawa nyong pagliliha ay matanggal nyo dyan sa buong project nyo na yan. So guys, kung sakali na nalinisan nyo na ang inyong buong project, ang susunod na importanteng proseso na gagawin natin ay papahira natin siya ng paint thinner. Kumuha kayo ng basahan, yung cotton,
basain nyo lagyan nyo ng sapat na dami yung basahan na yon at punasan nyo yan buong project nyo na yan. Guys, importante itong proseso na to sapagkat sa pamamagitan ng proseso na to, yung mga alikabok na galing sa inyong pinagliyahan na hindi natanggal ay itong pagpupunas ng paint thinner ay matatanggal na siya. Kailangan makasigurado kasi tayo na malinis ang ating buong project bago tayo magpahid ng oil wood stain. Bali, isang pahid lang dito sa project nyo ay sapat na yan. At kung sakali na matapos nyo yung ginagawa mong pagpapahid ng paint thinner dyan sa buong project nyo, hintayin nyo siyang matuyo. At pagkatapos, yun na ang tamang paraan. Ay, mali. Parang yun ang tamang oras para magsimula na tayo magpahid ng oil wood stain na kulay mahogany. Hour later. So guys, ayan na yung naging resulta ng ginawa kong pagpahid ng paint thinner. Natuyo na siya. So dadako na tayo doon sa sinasabi ko na pagpapahid ng oil wood stain. Ang gagamitin natin na oil wood stain, ayan, kulay mahogany. Pero guys, bago nyo siya gamitin, kailangan haluin nyo siyang maigi. Kung mapapansin nyo, habang hinahalo nyo yan, meron kayo makikita ng mga latak-latak sa ilalim. Kailangan sa paghahalo nyo, madurog lahat yun. Kailangan mawala yung mga buo-buo na yon sa loob ng lata ng wood stain na yan bago nyo ito ipahid. Sa pagpapahid naman guys, yung iba, di ba, gumagamit ng brush at saka sisigundahan ng basahan. Pero sa prosesong ito, ang gagawin natin ay basahan lang. Kumuha kayo ng cotton na basahan, lagyan nyo ng sapat na dami ng wood stain at saka nyo siya ipahid. Kahit medyo makapal-kapal siya, okay lang yan. Kasi pagkatapos mapahiran na medyo makapal, ay susundan nyo uli siya ng isa pang pahid ng basahan. Yon ang maglalapat ng wood stain dyan sa inyong pinto. So mamaya ipapakita ko na sa inyo ang magiging resulta. Kasi para hindi na rin masyadong mahaba ang video na to. So guys, natapos ko ng lagyan ng wood stain yung buong pinto na yan. Kaya ginagawa ko naman ngayon ay pinupunasan ko uli siya ng basahan. Guys, kasi sa ganitong proseso, yung mga naiiwan na bakat ng wood stain dyan sa ating pinto ay mawawala. At pangalawa, mas lalong makakatulong ito sa mas kakapit yung wood stain na nilagay natin sa ating project. Guys, kung natuwa ka at meron ka naman natutunan dito sa pinag-usapan natin ngayon, baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura o anumang kauri nito, minumungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito. Pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. At kung ikaw naman na may tanong or concern tungkol sa pinag-usapan natin, ay pwede kang mag-comment down below. So, pag masang maigi ang resulta ng ating project, pantay na, di ba? So, see you around guys!